ng mga mamimili. Gising na si Elena. 18 taong gulang pa lamang siya. Ngunit ang mga mata niya'y tila matagal nang nakikitaan ng mga luwang hindi dapat masilayan ng isang dalaga. Ang kanyang buhok na dati mahaba at makintab ay palaging nakatali ng maigpit. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang bilin ng kanyang tiyahin upang hindi raw makaagaw pansin. Ngunit kahit anong pagtatago ang gawin, hindi may tatanggi ang likas na ganda ni Elena. Isang ganda na para bang isinilang upang magbigay liwanag sa madilim niyang kapalaran. Habang binubuhat niya ang mabigat na banyera ng isda, sumasagi sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Noon, ang palengke ay hindi lamang lugar ng paghihirap kundi tahanan ng masasayang tawanan. Ang mga magulang niya, sina Mang Andres at Aling Rosa, ay kilalang mababait at masisipag na tindera ng isda. Mayroon silang maayos na pwesto, laging sariwang paninda, at higit sa lahat, may ngiti sa bawat transaksyon. Sa likod ng palengke may sarili silang bahay, simple ngunit puno ng pagmamahalan. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang hindi may paliwanag na karamdaman ang tumama sa kanyang mga magulang. Unay ang ina niya ay nilalagnat, nang ihina at unti-unting nawala ang sigla. Ilang linggo lamang ang lumipas ay sumunod ang kanyang ama. Dinala sila sa ospital. Pinapatingnan sa kung sino-sinong doktor, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Parang isang sumpang sabay na bumagsak sa kanilang pamilya. Sa loob ng 3 buwan ay iniwan si Elena ng kanyang mga magulang. Mag-isa sa mundong hindi niya kilala. Sa libing pa lamang ay ramdam na niya ang lamig ng tadhana. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang lupa sa puntod ng kanyang magulang. Naroon ang tiyuhin niyang si Ricardo, kapatid ng kanyang ama. Kasama ang asawa nitong si Belen. Nakasuot sila ng itim ngunit ang mga mata nila'y hindi nagluluksa. Bagkus ay puno ng pagkalkula. Sa amin ka muna titira, Elena. Wala ka namang ibang mapupuntahan. Malamig na wika ni Ricardo noon. Hindi pa man siya nakakabangon sa sakit ng pagluluksa. Napasubo na si Elena sa panibagong impyerno. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting inangkin ni Ricardo ang lahat ng naiwan ng kanyang kapatid. Ang tindahan ng isda, na bunga ng pawis at dugo ng kanyang mga magulang, ay ipinangalan sa kanya. Ang bahay na kinalakhan ni Elena ay tinuring na rin nilang pag-aari nila. Walang naitulong ang pagiging minor de edad ni Elena. Wala siyang kaalam-alam sa mga papeles at batas. Ang alam lamang niya, bigla siyang naging dayuhan sa sariling tahanan. Hindi ka na amo rito. Pinapakain ka namin. Pinatitira ka namin. Dapat lang na magtrabaho ka. Madalas ay sigaw ni Belen kapag may nagawa siyang maliit na pagkakamali. At iyon ang naging buhay ni Elena. Sa araw-araw, siya ang unang dumarating sa palengke at huling umaalis. Siya ang naglilinis ng isda, nagbubuhat ng yelo, naglalaban ng mga basahang amoy bulok at naglilinis ng pwesto. Kapag mabagal ang benta ay siya ang sinisisi. Kapag may kulang sakit ay siyang pinagbubuntunan ng galit. Ang dating bahay na puno ng halakhakan ay naging kulungan ng takot at pananahimik. Bilis-bilisan mo naman, hindi ka namin pinapalamon para lamang magpakareyna-reyna ka dyan. Sigaw ni Ricardo isang umaga habang binibilang ang kita. Tahimik lamang si Elena, natutunan na niyang lunukin ang mga salitang gusto niyang isigaw. Ang bawat luhay tinatago niya sa likod ng amoy ng isda at alat ng pawis. Ngunit sa loob niya may apoy na unti-unting nag-aalab. Isang tanong na paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Ganito na lamang ba ang buhay? May mga sandaling habang nakatayo siya sa gilid ng pwesto, napapansin niya ang mga tingin ng mga mamimili. May halong awa, may halong pagtataka. May ilan ding napapailing. Tila alam ang kalupitang dinaranas niya ngunit walang lakas ng loob na makialam. Sa palengke, bawat isa'y may sariling laban. Bihira ang may oras para sa sakit ng iba. Pag-uwi nila sa bahay ay hindi na rin natatapos ang kanyang mga gawain. Siya ang nagluluto, naglilinis at minsan ay siya pang napagbubuntunan ng inis kapag hindi masarap ang ulam o baka kulang sa asin. Madalas sa munting silid sa likod ng bahay, isang dating bodega. Doon siya natutulog.
Doon sa gitna ng dilim, binubulong niya ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Para bang umaasang maririnig siya ng langit. Ma, Pa, miss ko na po kayo. Pabulong niyang sambit isang gabi, habang yakap ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ay hindi tuluyang namatay ang kabutihan sa puso ni Elena. May mga pagkakataong tinutulungan niya ang mga matatandang mamimili. Binibigyan ng ngiti ang mga batang tumaraan at tahimik na nagdarasal na sana dumating ang araw na magbabago ang lahat. Hindi niya alam kung kailan o paano, ngunit may pakiramdam siya. Ang kanyang paghihirap ay walang saysay. Sa bawat sugat ng kanyang puso, may binubuong lakas. Sa bawat luha, may pangakong hindi niya hahayaang tuluyang lamunin siya ng dilim. At sa unang kabanatang ito ng kanyang buhay bilang isang alipin sa sariling tahanan, nagsisimula ang isang kwento. Kwento ng sakit, ng pag-asa, at ng isang dalagang unti-unting hinuhubog ng kapalaran para sa mas malaking laban na naghihintay pa lamang. Sa palengke may mga taong araw-araw mong nakikita, ngunit hindi mo agad napapansin. Parang bahagi lamang sila ng ingay, ng galaw, ng paulit-ulit na siklo ng umaga. Ganito unang nakita ni Elena ang lalaki, isang figura sa gitna ng mga mamimili. Tahimik, mapagmasid, at laging naroon tuwing umaga. Maputi ang balat nito. Hindi karaniwang kaputian ng mga taong bihasa sa ilalim ng araw, kundi parang liwanag na hindi tinatabla ng init. Matangkad, maayos manamit kahit simpleng kamiseta lamang, at may mga matang tila may dalang kwento. Malalim, mapayapa. Ngunit minsan ay parang may itinatagong lungkot. Ang pangalan niya ayon sa kanyang pakilala. Siya si Asir. Magandang umaga. Wika nito isang araw habang nakatayo sa harapan ng kanilang pwesto. Ang boses niya banayad, may himig na kakaibang nakakapanatag. Napatingin si Elena, tangan ng kutsilyong panghiwa ng isda. Magandang umaga po. Sagot niya't mahina ngunit magalang. May sariwa ba kayong bangus? Opo, kadadating lang kanina. Habang tinitimbang niya ang bangus ay napansin niyang hindi umaalis ang tingin ng lalaki, ngunit hindi ito nakakailang. Sa halip ay pakiramdam ni Elena, parang may taong tunay na nakakakita sa kanya. Hindi bilang alipin, hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang tao. Ang sipag mo naman. Natigilan si Elena. Bihira siyang purihin lalo na sa palengke. Ganito po talaga. Sagot niya't pilit nang umingiti. Mula noon ay madalas nang mamili si Asir sa kanila. Palaging isda ang binibili, kung minsan marami, kung minsan ay kakaunti. May mga araw na parang wala naman siyang kailangang bilihin, ngunit naroon pa rin siya, tahimik na nakatayo sa gilid na wari ay nagmamasid lamang. Hindi nagtagal ay napansin din siya ni Aling Belen. Oh, ayan na naman pala ang pogi mong suki. Baka puro landi ang ginagawa mo ha, Elena? May panguuyam na wika ng tiyahin niya isang umaga. Namula si Elena at agad na yumuko. Hindi po tiya, namimili lang po siya. Abi, bilisan mo nga, hindi ka binabayaran para makipagtitigan. Bago pa makasagot si Elena, biglang nagsalita si Asir. Pasensya na po, ako po ang nagtatanong kaya natagalan. Hindi po kasalanan ng dalaga. Napatingin si Aling Belen sa kanya. Bahagyang nagulat. Hindi sanay ang tiyahin niya na may sumasagot sa kanya lalo na sa harapan ng ibang tao. Ganun ba? E di bilhin mo na yan at umalis ka na. Pilit ng ngiti ni Belen ngunit may bahid ng inis. Tumango lamang si Asir at iniabot ang bayad. Higit pa sa tamang halaga. Nang subukan ni Elena na ibalik ang sukli, umiling ito. Sa'yo na para sa pagod mo. Mula noon sa tuwing pinapahiya si Elena ni Aling Belen sa harapan ng mga tao, palaging may isang tinig na pumapagitna. Hindi palaban, hindi pasigaw, ngunit sapat upang patahimikin ang pang-aapi. Minsan simpleng tanong lamang. Kailangan po ba talagang sigawan? Minsan naman ay isang tingin na may otoridad na hindi mapaliwanag. Unti-unting napapansin ng mga tao sa palengke ang presensya ni Asir. May mga bulungan. Sino kaya yun?
Ang puti, parang hindi taga rito. Ang gaan nga ng pakiramdam kapag nariyan siya eh. Si Elena man ay minapapansin ding kakaiba. May mga araw na kahit tirik ang araw, tila hindi pinagpapawisan si Asir. May mga sandaling kapag siya'y malungkot at pagod na pagod, bigla na lamang gumagaan ang pakiramdam niya kapag naroon ang lalaki. Parang humuhupa ang bigat sa dibdib at minsan nang madapa siya habang nagbubuhat ng banyera ng isda. Nanumpa siyang nakita niyang gumalaw ang anino ni Asir. Parang humaba, parang may hugis ng daong sumasayaw sa hangin. Ngunit pinilit niyang ipinagkibit balikat ang lahat ng yon. Pagod lang siya, yan ang sabi niya sa kanyang sarili. Isang hapon habang nagliligpit sila ng paninda, biglang sumigaw si Ricardo. Naasan ang kita? Kulang to ah. Kompleto po yan kanina, Tiyo. Baka Sumasagot ka pa, magnanakaw ka na nga, bastos ka pa. Sigaw ni Ricardo sabay hampas sa mesa. Nagtilian ng mga tao, yumuko si Elena. Nanginginig ang mga kamay. Sanay na siya ngunit may kirot pa rin sa bawat salitang ibinabato sa kanya. Bago pa man lumapit si Ricardo, isang figura ang humarang sa pagitan nila. Hindi po tama ang paratang nyo. Nakita ko pong maayos ang pagbibilang niya kanina. Mariing wika ni Asir. Hindi nito ang banayad na tinig na nakasanayan. May lalim, may kapangyarihan. Ano bang pakialam mo? May pakialam po ako dahil mali ang inaakusa nyo. Sandaling nagkatinginan ng dalawa at sa hindi may paliwanag na dahilan, si Ricardo ang unang umiwas ng tingin. Umalis ka nga rito. Tahimik namang umalis si Ricardo, bitbit ang galit na parang napigil ng isang puwersang hindi niya kayang banggain. Nang gabing iyon habang naglalakad pa uwi si Elena, kasabay si Asir hanggang sa kanto. salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngumiti si Asir, ngiting may kakaibang liwanag. Hindi mo kailangan magpasalamat, hindi ka dapat inaapi. Tila po palagi kayong nariyan kapag kailangan ko. Sambit ni Elena, may halong pagtataka. Saglit na tumingin si Asir sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay unti-unting sumisilip. May mga nilalang na itinadhana talagang magbantay. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya kung bakit ngunit pakiramdam niya hindi pa oras upang maunawaan ng lahat. Ang alam lamang niya sa gitna ng palengke na puno ng ingay at kalupitan, may isang lalaking may lihim na anino, isang liwanag na unti-unting pumapasok sa madilim niyang mundo. At hindi niya alam na ang lalaking yon ay hindi lamang basta tagapagtanggol, kundi isang engkantong matagal na nagbabantay na sa kanya. Mula pa nung siya'y mawalan ng lahat. Isang gabi matapos ang isa na namang araw ng pagod at pangalipusta. Nakaupo si Elena sa likod ng bahay, sa munting espasyong minsang tinawag niyang silid. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang kanyang kasama. Yakap niya ang kanyang tuhod, pilit pinapakalma ang dibdib na puno ng lungkot. Hindi ka dapat nag-iisa. Biglang may tinig na nagsalita. Napalingon siya. Doon sa pagitan ng anino at liwanag ng buwan, nakatayo si Asir. Paano kayo nakapasok dito? Delikado po baka makita kayo ni Tiyo. May mga pintuang hindi nakikita ng mata at may mga landas na lumilitaw lamang kapag handa na ang puso. Sagot ni Asir. Banayad ang tinig nito. Tumayo si Elena, hindi alam kung matatakot o magtitiwala. Ano pong ibig niyo sabihin? Lumapit si Asir at inabot ang kanyang kamay. Mainit ito, ngunit may kakaibang gaan. Parang hinahaplos ng hangin ng balat niya. May nais akong ipakita sa iyo. Isang katotohanang matagal nang naghihintay. Nagatubili si Elena. Ngunit may kung anong lakas ang nagtulak sa kanya upang tanggapin ang kamay ni Asir. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, tila nagbago ang paligid. Ang dilim ay naging liwanag. Ang lupa'y parang lumambot at ang hangin ay umikot sa kanila na tila may sariling awit. Pagmulat ni Elena, wala na siya sa likod ng bahay. Nasa gitna siya ng isang kagubatang kumikislap sa kulay ng esmeralda at ginto. Ang mga puno'y matatayog, ang mga dahon ay tila salamin na sumasalamin sa liwanag na walang pinanggagalingan.
May mga ilog na kumikintab na parang pilak at sa di kalayuan ay may mga toreng yari sa bato at bulaklak. Isang kahariang tila hinango sa panaginip. Nasaan po tayo? Sa kaharian ng alon at hangin, sa lugar na hindi naaabot ng kasakiman ng tao. Ibig po bang sabihin nito? Hindi kayo tao? Ngumiti si Asir, ngiting may lungkot ngunit tapat. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo niya. Ang mga matay kumislap na parang bituin. Ang anino niya ay nagkaroon ng hugis ng mga dahon at pakpak ng liwanag. Hindi siya naging halimaw. Bagkus ay mas naging payapa ang kanyang anyo. Isang nilalang na hindi sa lupa nagmula. Ako isang engkanto, tagapagbantay ng mga inosente at tagapag-ingat ng balanse. Nanginig si Elena. Hindi sa takot kundi sa pagkabigla. Kung ganun, bakit niyo ako tinutulungan? Dahil ikaw ay may pusong hindi nabahiran at dahil may utang ang aming kaharian sa iyong dugo. Hindi ko po maintindihan. Ang iyong mga magulang ay misang nagligtas ng isang nilalang na katulad ko. Isang sugat ng engkanto na naligaw sa mundo ng tao. Hindi sila humingi ng kapalit. Ang kabutihang yun ay naging panata. Tahimik si Elena. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang kanilang kabaitan, ang kanilang mga ngiti ay muling nabuhay sa kanyang isipan. Hindi kita dinala rito upang takutin, kundi upang ipaalam na hindi ka nag-iisa. Gayunpaman, hindi ka maaaring manatili rito. Ang iyong landas ay sa mundo ng mga tao. Tumango si Elena, may luwas sa mga mata. Kahit po alam kong hindi kayo normal, nais ko pa rin kayong maging kaibigan. Nagningning ang mga mata ni Asir. Yun ang pinakamatibay na anyo ng tiwala. Sa isang kisap matay bumalik si Elena sa likod ng bahay. Parang panaginip ang lahat. Ngunit sa kanyang palad ay may naiwan. Isang maliit na daong kumikislap sa liwanag ng buwan. Nagpatuloy ang kanyang buhay. Muling bumalik ang araw-araw na gawain sa palengke. Ang amoy ng isda, ang sigaw ng mga mamimili, ang pang-aapi ni na Ricardo at Belen. Ngunit may bago na sa kanyang loob, lakas at kaalaman na may nagbabantay. Isang gabi habang naglilinis siya sa kusina, narinig niya ang mahihinang usapan mula sa silid ni Ricardo at Belen. Bahagyang nakabukas ang pinto. Siguraduhin mong walang makakaalam. Gumana nga yung kulam sa mga magulang niya pero bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin yung batang yan? Parang tinamaan ng kidlat si Elena. Kulam. Hindi ko rin maintindihan. Dapat matagal na rin yan eh. Pero biglang laging may humaharang. Hindi kaya may nagbabantay dyan. Kailangan na nating tapusin to. Kapag nawala si Elena, wala nang makakahabol pa sa mga ari-arian. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay habang dahan-dahan siyang umatras. Sa dibdib niya nagsisiksikan ng takot, galit at lungkot. Pinatay nila ang kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang palo. Nang gabing yon ay lumabas siya ng bahay at umupo sa ilalim ng puno sa tabi ng kalsada. Umakyat siyang mahina ngunit puno ng puot at pangungulila. Asir, Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang banayad na hangin. Lumitaw si Asir sa harapan niya. Seryoso ang muka. Alam ko, narinig ko ang lahat. gusto nila akong paslangin tulad ng ginawa nila sa mga magulang ko. Hindi ka nila magagalaw hanggat narito ako. Hanggang kailan, habang buhay po ba ako magtatago? Tumingin si Asir sa kanya. May tapang sa mga mata. May panahon para magtiis at may panahon para lumaban. Hindi kayo pinanganak upang maging alipin ng kasamaan. Huminga ng malalim si Elena at tumayo. Sa kabila ng takot ay may tumitibay na pasya sa kanyang puso. Sa likod ng payak na buhay ng isang tindera ng isda, nagsisimula ng gumalaw ang kapalaran. At sa bawat hakbang ni Elena, may isang engkantong nagbabantay. Handa siyang ipagtanggol hanggang sa dumating ang araw na ang katotohanan ay tuluyang maghahatid ng hustisya. Hindi agad dumating ang paghihiganti. Hindi ito dumating na parang bagyo, biglaan at walang babala. Dumating ito kay Elena bilang isang mabigat na pasya.
Dahan-dahang umuukit sa kanyang puso sa bawat alaala ng kanyang mga magulang, ang haplos ng ina sa kanyang buhok, ang halakhak ng ama tuwing may magandang benta sa palengke. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Hindi sakit ang pumatay sa kanila kundi kasamaan. Ang ina ni Belen, isang batikang mangkukulam na kilala sa liblib na bahagi ng bayan. Isang matandang babaeng biyasa sa itim na orasyon at karunungan. At sumpang mga ipinapasa sa mga inosente. Siya ang ugat ng lahat ng sakit. At habang siya'y nabubuhay ay walang ganap na katahimikan na makakamit si Elena. Asir, handa na ako. Wika ni Elena isang gabi. Matatag ang tinig kahit nanginginig ang mga kamay. Lumabas si Asir mula sa anino ng puno. Ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Alam mo bang delikado ang tatahakin mo? Oo, pero mas delikado ang manatiling tahimik. Hindi na siya pinigilan pa ni Asir. Sa halip ay inilahad niya ang katotohanan, ang mangkukulam. Ang matandang si Sagaraya ay hindi basta-basta mapupuksa. Pinoprotektahan ito ng mga anting-anting, ng mga sumpang inilagak sa lupa at dugo, isang maling hakbang at maaaring mapahamak si Elena. Ngunit hindi na umatras ang dalaga. Sa gabing walang buwan, dinala ni Asir si Elena sa gilid ng isang gubat na tila ayaw pasukin ng liwanag. Ang hangin ay mabigat at ang lupa'y malamig sa paa. Sa gitna ng kakahuyan ni naroon ang kubo ng mangkukulam. Baluktot ang anyo, parang hinubog ng masasamang panalangin. Manatili ka lang sa likod ko, bili ni Asir sa kanya. Ngunit bago pa man sila makalapit ay bumukas ang pinto ng kubo. Alam kong darating ka. Ikaw ang anak ng babaeng umiyak ng husto bago ito mamatay. Paos na tinig pa ng matanda. Kulubot ang balat at mapuputi na ang mata. At may ngiting nakakaloko. Nanginig si Elena ngunit hindi siya umatras. Bakit niyo sila pinaslang? Anong kasalanan nila sa inyo? Tanong nito. Ang luhay bumabagsak. Tumawa ang mangkukulam. Tunog bakal at hungkag. Kasalanan? Wala. Ngunit ang kanilang kamatayan ay daan sa kayamanan. Ganyan ang batas ng dilem. Sa isang iglap, umangat ang mga kamay ng mangkukulam at umikot ang hangin. Lumipad ang mga abo. Ang mga anino'y gumalaw na parang may buway. Napasigaw si Elena nang maramdaman ng bigat sa kanyang dibdib. Sumigaw siya sa pangalan ni Asir. Nasa sandaling yon, nagniningning ang buong anyo ni Asir. Ang kanyang anino'y naging mga pakpak ng liwanag. Ang tinig niya'y parang kulog sa kalangitan. Tapos na ang iyong paninira. Ang utang ng dugo ay babayaran ng dugo. Mariing wika nito. Nagbanggaan ng liwanag at dilim. Ang sumpa ng mangkukulam ay sumiklab. Ngunit sinalag ni Asir. Sa gitna ng kaguluhan ay napansin ni Elena ang isang maliit na sisidlang nakasabit sa leeg ng matanda. Isang anting-anting na tila pinagmumulan ng kapangyarihan. Naalala niya ang sinabi ni Asir. Hanapin ang ugat. Sa kabila ng takot ay tumakbo si Elena. Hinablot niya ang anting-anting at mariing hinila. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sigaw ng galit at pagkabigo. Bumagsak ang mangkukulam sa lupa. Ang mga matay nanlilisik hanggang sa tuluyang manahimik. Tahimik na ang gabi. Hingal na hingal si Elena. Nanginginig. Lumapit si Asir at inalalayan siya. Tapos na. Malaya na ang mga kaluluwa ng iyong mga magulang. Umiyak ang dalaga. Luha ng sakit at ginhawa. Ngunit ang kasamaan ay bihirang mamatay ng mag-isa. Kinabukasan sa palengke mabilis kumalat ang balita. May mga bulungan, may mga takot sa mga mata ng tao. At nang marinig ni Belen ang nangyari sa kanyang initila na baliw siya sa galit. Si Elena, siyang may gawa nito. Sigaw nito. Sa gitna ng mataong palengke habang nag-aayos si Elena ng paninda, biglang lumapit si Belen. Walang babala, walang hiya. Sinabunutan niya si Elena ng buong lakas. Salot ka! Pinaslang mo ang nanay ko! Napasigaw si Elena sa sakit. Nagsigawan ng mga tao. Ang ilan ay umatras, ang ilan ay natigilan sa gulat.
Pilit ko mawala si Elena ngunit mahigpit ang kapit ni Belen, puno ng galit at paghihiganti. Belen, tama na! Sigaw ng isang tinderang kalapit nila. Ngunit tila walang naririnig si Belen. Sa isang iglap, may humawak sa kamay niya. Mahigpit ngunit kontrolado. Tama na. Mariing wika ni Asir. Napatigil ang lahat at tumigil si Belen na napatingin sa kanya. Ang mukay namumutla. Sa unang pagkakataon nakita ng lahat ang kakaibang presensya ng lalaki. Ang tindig na parang hindi basta-basta. Ang mga matang tila may liwanag na hindi nasisilayan. Huwag kang makialam! Nanginginig pang sigaw ni Belen. Hindi mo na siya sasaktan. Tapos na ang inyong paghahari. Pinakawalan ni Belen ang buhok ni Elena at umatras. Nanginginig sa takot. Ang mga tao sa palengke nagsimulang magbulungan. Hindi na awa sa kanilang mga mata, kundi galit at pagkamuhi kay Belen. Hawak ni Asir ang balikat ni Elena. Hindi ka nag-iisa, Elena. Habang pinagmamasdan ni Elena ang paligid, ang palengke na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap. Alam niyang ito pala mga simula. May mga sugat pang kailangang paghilumin. May mga laban pang darating. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatayo siya hindi bilang biktima kundi bilang isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang sarili. At sa kanyang tabi ay isang engkantong hindi kailanman tumalikod sa kanya. Hindi natapos sa palengke ang galit ni Belen. Mula nang mamatay ang kanyang ina, tila may apoy na walang humpay na kumakain sa kanyang pagkatao. Ang dating mapagmataas na babae ay naging anino ng kasamaan. Puyat ang mga mata, gusot ang buhok, at ang bawat hingay puno ng paghihiganti. Sa lihim na bahagi ng bahay, sa dating silid ng kanyang ina, doon niya binuksan ang mga lumang aklat na amoy lupa at dugo. Mga pahinang puno ng orasyon, sumpa at ritual na matagal nang ipinagbabawal. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa! Pabulong na sabi ni Belen. Isang gabi habang natutulog si Elena sa kanyang munting silid, biglang nanlamig ang hangin, ang apoy ng kanyang kandila ay kusang namatay. At ang katahimikan ay nabasag ng mahinang bulong, mga salitang hindi niya maintindihan ngunit tumatagos sa buto. Napabalikwas siya, sumakit ang kanyang ulo. Tila may pumipilipit sa kanyang isipan. Ang dibdib niya parang sinasakal ng kamay na hindi nakikita. Sa dilim ay nakita niya ang anyo ni Belen. Hindi pisikal kundi aninong nababalot ng itim na usok. Hindi ka makakatakas. Susunod ka sa mga magulang mo. Nanginginig si Elena. Sa isang iglap ay nagliwanag ang paligid at lumitaw si Asir. Nakatayo sa pagitan ni Elena at ng sumpa. Ipinatong niya ang kamay sa noo ng dalaga at agad na humupa ang bigat sa kanyang dibdib. Mahina ang kulam. Galit ang pinanggagalingan. Hindi tunay na lakas. Kinabukasan, hinarap nila si Belen. Sa lumang bakuran sa likod ng bahay, doon kung saan unang isinagawa ang kulam sa mga magulang ni Elena. Nagarap ang katotohanan at kasamaan. Naroon si Ricardo, nanginginig ngunit pilit na tumatapang. Hawak niyang isang lumang papel na puno ng simbolo. Isang orasyong hindi galing sa ina ni Belen, kundi mas sinauna, mas mapanganib. Huli na kayo. Kahit mamatay kami, hindi ka magiging masaya. Sigaw ni Belen na may halong pagkabaliw. Sinimulan ni Belen ang ritual. Umikot ang hangin, umitim ang langit, at ang lupa'y tila umuungol. Ngunit sa pagkakataong ito'y handa si Elena. Hindi na siya ang dalagang nanginginig sa takot. Hawak niyang alaala ng kanyang mga magulang. Ang katotohanan at ang tapang na hinubog ng sakit. Hindi na ako biktima. Tapos na ang paninira ninyo. Sa tulong ni Asir ay mabilis nilang nabasag ang kulam. Ang mga salitang binigkas ni Belen ay bumalik sa kanya. Parang salamin na pumutok. Napasigaw siya sa sakit, napaluhod, at unti-unting nawala ang itim na usok sa paligid niya. Ngunit doon inilabas ni Ricardo ang huling alas. Tama na ang drama. Kung hindi namin makukuha ang babae, kukunin namin ang engkanto. Sigaw niya at binabasa ang orasyon.
Sa sandaling yun ay nagbago ang hangin. Isang bilog na sinaunang simbolo ang umusbong sa ilalim ng paa ni Asir. Ginto at itim ang liwanag. Magkabaligtad ngunit magkaugnay. Napasigaw si Elena. Ngumiti si Asir ngunit ngiting payapa. Walang takot. Ito ang kulungang itinadhana. Isang bilonggo ang hindi na kayang basagin ng liwanag o dilim. Pinilit sinira ni Elena ang mga simbolo ngunit hindi gumagalaw ang bilog. Unti-unting humihigpit ang liwanag sa paligid ni Asir. Parang salaming unti-unting nagsasara. Hindi. Ako na lang. Huwag siya. Huli na. Hindi na siya makakalabas pa. Hingal na sabi ni Belen. Duguan din ang labi. Sa huling lakas ni Asir ay tumingin siya kay Elena. Makinig ka. Hindi na susukat ang pagkawala sa pagkakakulong. Hanggat naaalala mo ko'y malaya pa rin ako. Isang huling liwanag at sumiklab at tuluyang naglaho si Asir. Nakakulong sa isang kulungang hindi nakikita ng mata ng tao. Bumagsak si Elena sa lupa. Umiiyak habang sina Belen at Ricardo'y tuluyang nalugmok. Ang kanilang kasamaan ay nagbalik sa kanila. Sa pagsikat ng araw, wala na silang buhay. Wala na ring sumpang natira. Lumipas ang mga linggo. Sa tulong ng mga otoridad at mga saksi sa palengke, nabawi ni Elena ang lahat. Ang bahay ng kanyang mga magulang, ang tindahan ng isda, ang pangalan at dangal na matagal na inagaw sa kanya. Muling nabuhay ang pwesto sa palengke, ngunit ngayon si Elena na ang may-ari. Hindi alipin kundi isang babaeng iginagalang. Ngunit sa bawat tagumpay ay may kapalit. Tuwing dapit hapon ay tumitigil si Elena sa gilid ng palengke kung saan siya unang ipinagtanggol ni Asir. Doon siya nakatayo, tahimik, tanga ng maliit na dahong misang ibinigay sa kanya. Kumukupas na ngunit hindi nawawala. Bumulong siya ng pasasalamat sa hangin. Minsan sa pagitan ng liwanag at anino, tila may banayad na ihip ng hangin na humaplo sa kanyang buhok. Parang sagot na hindi binibigkas. Sa uli ay natutunan ni Elena na ang hustisya ay hindi laging nagdadala ng lubos na ligaya. Minsan ay may kapalit itong sakit na kailangang tanggapin. Ngunit pinili niyang magpatuloy, dala ang alaala ng mga magulang na kanyang ipinaghiganti at ng isang kaibigang engkanto na minsang nagbantay sa kanya. At sa bawat umaga sumisikat ang araw sa palengke, si Elena ay muling nagtitinda ng isda, hindi na bilang ulila, hindi na bilang alipin, kundi bilang isang babaeng nabuhay